Pwede na po tayong makaupo at magbigay nga po tayo ng pinakamalakas na palakpak po para sa po ang pangalan ng ating Panginoon. Nabasa na po kanina yung ating teksto, pero ulitin po natin para sa mga hindi nakarinig. Ito po ay matatagpuan sa libro po ng Matthew, sa New Testament, chapter 13, verse 23. Pero kukunin po natin yung kwento sa verses 18 to 23. Sabi po dito, at inilalarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig sa 100, may tig 60 at may tig 30. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. At bibigyan ko po ng tema ang binasa po natin sa Matthew ng ganito: Progress in the midst of distress. Pagunlad sa kabila ng pagkagulumihanan. Ganun ba yun? Kagulumihanan. Umpisan ko po sa kwento bago po tayo pumunta sa mensahe. May 4 na magkakaibigan. Sila po ay childhood friends. Nung dumating po yung araw ng kanilang kabataan, yung kaibigan din po nila na kasama rin sa community, sa baryo nila, ay isang Christian. Ngayon, magkakaroon po sila ng youth fellowship. Kaya naman, itong kaibigan nilang ito at kabaryo nila, inanyayahan nila yung 4 na magbebeshi. Sabi niya, tara, attend kayo sa church namin kasi may magaganap na youth fellowship. Sa madaling salita, na-curious yung 4, kaya sumama sila sa kaibigan nilang iyon. Pero hindi nila close friend yon, kabaryo nila, kasama nila sa community. Sa 4 po sila na magkakaibigan, pagdating po nila sa church, hindi pa lang nag-uumpisa yung unang kaibigan na boring. Kasi walang wifi sa loob ng church. Wala ding signal ang kanyang data, kaya hindi siya makagamit ng cellphone. So, laging nakatingin sa cellphone, tinitignan niya kung makaka-chat siya, or hindi ko alam kung ano yung gagawin niya, kung maglalaro siya, or mag-scroll ng FB sa social media niya. Kaya naman, sa umpisa pa lang ay wala na siyang interes kung ano yung mangyayari sa loob ng church. Yung pangalawang kaibigan, nag-umpisa na ang praise and worship, naging active. Wow, ang ganda ng awitan. Alive, yung ganon. Ang ganda, umiindak siya, nagtataas ng kamay. Kung may napapasigaw sa katabi niya ng praise the Lord, hallelujah, amen, napapasigaw din siya. Sa madaling salita, nang dahil sa praise and worship ay naging active si pangalawang kaibigan. Kada linggo, uma-attend na siya. Pero nung dumating yung problema, ay nawala siya sa pagsisilbi sa Panginoon. Kahit na anong bisita ng mga youth, tinamad na siya kasi ang alam niya is wala ng solusyon ang kanyang problema. Si pangatlong kaibigan naman ay naging ma-active din. Naging supportive sa lahat ng ministry. Pero nung nakagraduate ng college at naging busy sa kanyang trabaho at nagkaroon pa ng negosyo, nasakal siya ng sitwasyon. Hindi na siya nakaka-attend ng gawain, hindi na niya nasusuportahan ang kanyang mga leaders, ang kanyang mga pastor, dahil ang lagi niyang sinasabi, pagod ako kasi lagi akong may OT. At kailangan ko na, pag-uwi ko kasi, kailangan ko pang picture-picturean yung mga paninda ko, ipopost ko pa sa social media. So, nasakal po siya ng sitwasyon, kahit na gustuhin niya na umattend, pero wala ng pagkakataon. Kaya unti-unti nawala yung presence ng Panginoon sa kanya. Ang pang-4 na kaibigan, ito yung nagnanam sa salita ng Panginoon. Ito yung inintindi niya yung salita ng Panginoon. Ito yung
patuloy na kagaya ng tatlo niyang kaibigan, yung pang-apat na kaibigan, nag-scroll din siya ng social media niya, nagti-TikTok din siya, nag-Facebook din siya, nag-Instagram din siya, may mga problema din siyang pinagdadaanan, may business din siya, may trabaho din siya, nag-o-overtime din siya, pero hindi niya hinayaan na yon ang mga magiging hadlang sa pagsisilbi niya sa ating Panginoon. Ang sikreto niya, lahat ng napapakinggan niya na salita ng Panginoon, inaaral, iniintindi, sinasapuso, nilalagay sa isipan at ipinapamuhay. Kaya sabi niya, anong nangyari sa tatlo kong kaibigan? Pare-pareho naman kami ng sitwasyon. Hindi nila alam na sa pakikinig ng salita ng Panginoon, kung seseryosohin mo lang, kung papakinggan mo lang, may tagumpay, may progreso sa kabila ng kagulumihanan, sa kabila ng problema. Katulad po ng binasa natin kanina, may 4 na binhi na inihasik ng mga hasik. May 4 na binhi na itinanim, na inihasik daw ng isang, may 4 na binhi na inihasik ng isang farmer. At nais ko po na tignan natin ang ating buhay kung saan po tayo lupa na ihasik. Kung saan po ang salita ng Panginoon tumubo sa ating buhay. Una po, those who fell along the path. Sa pack soil. Yan, sa daan. Sabi po doon sa verse 19, ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito ay katulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan, dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang mga puso. Kung makikita po natin, no, ang bilbilad tayo itipagay, ito'y irik ko na kumanta na kuwan na anin niya. Pwede pang tumubo yung sana eh. Kung nasa tama, sana na lupa kung saan sila nagbilad. Kaso, pag may darating na sasakyan, nakahangin po yan. Natatangay po yan. Kaya, sa pinagbibiladan nila, ay walang tumutubo. Katulad po ng iba, maraming strategy ang ginagawa ang mga mangangaral para lang iparating sa kanila ang magandang balita. Marami silang ginagawa nga pang-akay sa mga tao para lang makinig sa mga salita, kagaya po ng mga ginagawa natin. Pero sila, yung mga tao na talagang ayaw makinig, na talagang ini-ignore nila ang salita ng ating Panginoon. Sabi nung mga alagad ng Panginoong Yesus sa kung di pa ako nagkakamali sa Matthew chapter 3 verse 10, Bishop, nasabi ng mga alagad niya, bakit ba Panginoon pag nagsasabi ka, puro patalinghaga, ang hirap intindihin? Sabi nila, kaya ang Panginoon, eto na, siya na mismo yung nag-explain sa 4 na binhi at sa 4 na lupa kung saan naghasik yung manghahasik. Kasi kailangan po natin na sa pakikinig po ng salita ng Panginoon, kung kailangan mo na may tagumpay sa gitna ng problema, ay kailangan nating intindihin ang salita ng Diyos na ating napapakinggan. I remember Ann, Mami Len, si Kayla at si Rhea. Pag nag-preach po ako, pag mayroon silang hindi naiintindihan pagkatapos po ng preaching, pumupunta sila sa akin, Mami, ano ba yung ibig sabihin ng ano? So doon natutuwa ako dahil gusto nilang matuto. Mayroon silang hindi naintindihan na gusto pag uwi nila sa bahay,
alam nila yung ibig sabihin nung salita ng Panginoon. Kaya maraming tao na nade-depress, maraming tao na sumusuko. Kasi yung binhi na naibibigay sa kanila ay napupunta sa topsoil, sa pot, sa daan. Naririnig nila, pero parang kaluluwa. Naririnig nila, pero hindi mo maintindihan. Parang wala lang. Kagaya nito, may preaching, may mga dumadaan, hindi nila maintindihan. Kasi dumadaan lang sila. Wala silang time na ayaw nilang tumigil para pakinggan ang salita ng Panginoon. Sa gabi ito, mga kapatid, kailangan yung mga napapakinggan nating salita ng Panginoon ay hindi lang maihangin. Para pag dumating yung pagsubok ng ating buhay, ito yung magiging pundasyon natin. Ito yung pangako ng Panginoon na napakinggan ko sa kanyang salita. Ito yung ililin mo pagsandagang nang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita ay ganito. Kaya mabuti pa na hindi pumahangin sa atin ang salita po ng Panginoon. Pangalawa, those who fell in the rocky place. Yung mga inihasik daw doon sa batuhan. Sabi doon sa verses 20 to 21, inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit, hindi ito tumitimo sa puso nila kaya't hindi sila nanatili. Pagdating ng mga kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ito yung mga taong nakikinig, pero hindi lumalalim. Kagaya nung pangalawang kaibigan, lumulundag pa siya sa praise and worship. Nagpre-praise the Lord, nag-i-amen, nag-hallelujah. Pero nung dumating ang problema, hindi niya nakayanan. Dahil pagkatapos ng worship celebration, pag tinanong, ano yung tema? Nakalimutan. Ay ano yung sinabi ni pastor? Basta may sinabi siya. Ito yung mga nakikinig pero di lumalalim. Pinapakinggan pero agad na nalilimutan. Pinapakinggan pero lumalabas sa kabila. Sila ay excited, active, dahil masaya ang pag-aawitan pero pagdating ng problema, nawawala sila. Sila yung nagsasabi na ang saya-saya ng may Kristo sa buhay. Pero pag dumating si problema, parang walang Kristo sa kanilang buhay. Kaya sa pakikinig po ng salita ng Panginoon, ay mas lalo tayong maging lumalim pa sa kanyang salita. Hindi lang yung nakikinig ka, pag uwi mo sa bahay, ay wala na yung napakinggan mo. Hindi na sinasa pamuhay. It is not about the pastors and the pastoras, pero yung personal na relasyon mo sa ating Panginoon. Paano pag wala tayong Wednesday worship celebration dito? Kumusta po ang relasyon natin sa ating Panginoon? Ang sekreto po nun, magkaroon po tayo ng personal devotion. Bible study. Dahil sa preaching, hindi kayo pwedeng magtanong. Pastora, wait lang po, ano yung sinabi mo? Paano pag ganito? Pero pag may Bible study, sinasabi ko po sa inyo, mas lalalim ang pagkaunawa natin sa salita ng Panginoon. Dahil doon, magtatanong ka nung mga hindi mo naiintindihan. Pangatlo, kagaya nito, sa pakikinig, sa preaching. At pang-apat, pagdalo ng mga fellowship
o mga trainings. Kailangan po natin yan. Gumagastos tayo sa iba, pero pag gastos ng trainings, nawawalan tayo ng pera. Mas lalalim po tayo pag pinapag-aralan po natin ang salita ng Panginoon. Number 3, those who fell among the thorns. Those who fell among the thorns. Sa verse 22, inilalarawan naman ng nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. Jay Taltalon, kahit na anong tinatanim po nila, ang una pong tinitignan ng mga farmers, yung mga tumutubo na mga damo. Kasi, pag maraming tumubo na damo, sinasakal nila yung mga binhi. Yun ang dahilan kung bakit hindi lumalaki, namumunga, kan mapaado, yung binhi. Dahil yung mga damo, sinasakal na yung mga binhi. Hindi lumalago yung binhi dahil nasasakal sila ng mga damo. Kaya yung mga farmers, agisispray tipang patay iti damo na hindi kailangan doon sa farm. Kagaya nung pangatlong kaibigan, nagsuporta, very active, sumasama, pinag-pre-pray ang mga ministry, pero nung nagkaroon ng trabaho, nasakal siya ng sitwasyon. Maraming pribilehiyo para magsilbi sa ating Panginoon kahit may trabaho ka, pero sinakal siya ng sitwasyon. Hanggang naging tamad na siya, nawala na sa kanya yung presensya ng ating Panginoon. Katulad po ng karamihan na anak ng Diyos. Nasasakal po tayo ng sitwasyon. Sa susunod na lang ako, busy pa ako eh. May ginagawa pa ako. Masakit yung katawan ko, nag-overtime ako. May gagawin pa kasi ako kasi kararating ko lang galing trabaho. Nasasakal po tayo ng sitwasyon. A quick testimony po nung nasa DPWH ako, lalo na yung issue ng Malampaya Fund. Ang pasok po namin ay 24 hours. Totoo po yan. Uuwi lang ako sa bahay kung maliligo ako. Wala po kaming tulog. Dahil na-involve ang opisina sa Malampaya Fund. So kailangan naming magkalkal ng mga papeles, pumunta sa iba't ibang opisina para tignan yung mga project na wala na sa amin. Yung mga papel nung wala sa amin. Hanggang sa nakalimutan ko ang ministry. Binisita na ni Pastor Palad, Gibalay. Anak, kaya na. Nalipatan mo, hindi kapilyan, nalipatan tiyang pipulon. Pati youth service, nawala na. Alam niyo pong sabi ko kay Pastor Palad, pinagkatiwala ko po kay Trixie at kay Arlene. At saka kay Faith. Sila po muna ang bahala. Na hindi ko inisip na kahit mga leaders sila ay kailangan nila ng on-hand youth pastor that time. Yung mag-monitor sa kanila. Yung ipakita na yung youth pastor is active din para sa kanila. Kasi nga paano ako pupunta? 24 hours. Kahit linggo may pasok. Hanggat hindi nasusolve ang Malampaya Fund. Nung okay na po ang Malampaya Fund, nasanay po yung katawan ko na nasa work na lang dahil maraming pera sa DPWH. Sayang yung pera. So nasakal po ako ng sitwasyon. Hanggang sa naramdaman ko na mag-isang taon na pala akong hindi nag-church. At wala na akong interes na makinig sa salita ng Panginoon.
Wala na rin akong interest na makinig sa YouTube ng praise and worship songs. Dahil nasanay na ako sa opisina na puro mga love songs na yung napapakinggan. Yun na rin yung pinapakinggan ko sa loob ng bahay namin. Kahit linggo, kahit okay ng malampayapan, kahit linggo, pinapasukan ko na yan dahil sayang ang pera. Hanggang sa, sabi ng mga young people sa akin, sinurpresa nila ako, birthday ko noon, pinuntahan nila ako, sila yung naganda. Pero ang sabi nila, Mami, sa ministry, hindi pwede ang pwede na. Yung pinagkatiwala mo sa amin, pwede na yan. Basta may youth service kayo, pwede na yan. Kahit walang youth pastor. May magtuturo naman ng bata, kahit walang training yung magtuturo ng bata, pwede na yan. Pero pagdating po sa Panginoon, mga kapatid, hindi pwede ang pwede na. Kailangan todo na ito. Diba? Yung pagmamahal natin sa Panginoon, hindi 99.99%. Kailangan 100%. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, huwag tayong magpasakal sa sitwasyon. Ang mga ibon nga, they're just only chirping. Sa pag-chirp nila, they are singing praises song unto our God. At hindi sila naghahasik, hindi sila nagtatanim, pero sila ay kumakain. How much more sa atin? Na yung pag-testimony mo dito, Mami, nagtanim na kayo doon ng salita ng Panginoon. At may reward na kayo doon. Sa pagtatanim mo sa Diyos, mayroon at mayroon kang aanihin. Yun po yung tatandaan po natin. Kaya, sa pakikinig ng salita ng Diyos, huwag tayong pasakal sa sitwasyon. Amen po ba yun? Amen. Pang-apat at pang-uli, those who fell in good soil. Those who fell in good soil. Ito pa yung teksto natin. At inilalarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig sa 100, may tig 60 at may tig sa 30. Yung pang-apat na kaibigan. Mahilig naman akong mag-scroll sa social media. May time ako. May mga pagsubok din ako, tao lang ako dito pa ako sa mundo, talagang may problema. May trabaho din ako, may negosyo din ako, nag-overtime din ako, pero bakit lumalago ang pananampalataya ko? Bakit hindi ako umaatras? Kasi ang ginawa niya, siya yung umunawa. Sila yung mga taong nakikinig ng salita ng Panginoon na inuunawa. Kino-cultivate, sinasapamuhay, kaya sila ay namumunga. Saang lupa na hasik yung binhi po natin, mga kapatid? Saan mo inilalagay na uri ng lupa? Yung mga natatanggap mo na salita ng Panginoon. At kung gusto mo ng pag-unlad sa gitna ng pagkabalisa, kagaya ng pang-apat na kaibigan, before you read the Word of God, pray for understanding. Kasi kung hindi tayo nananalangin bago tayo magbasa sa salita ng Panginoon, mahirap intindihin dahil puro talinghaga. Yung mga disipulo niya nga Bakit ba kasi puro talinghaga, Panginoong Yesus? Pray for understanding. And do not surrender. Mga kapatid, do not surrender. Hindi porket ikaw na nagtitestimony, ikaw na nagsishare sa iyong kapitbahay,
Hindi porket yung tinatanim mo ay nasa unang lupa, nasa topsoil, nakahangin, nasa thorny soil, no? Nasa dawagan, nasasakal sila ng sitwasyon, ay walang papupuntahan ang salita ng Panginoon. Laging sinasabi ni Bishop, hindi natatapon ang kanyang salita. Ang gawin lang natin, do not surrender. Sige lang, magbahagi ka lang, magbahagi ng kanyang salita. Alam niyo po, sa pangangaral namin sa mga pulis, hindi namin pinapansin yung mga inmates, yung mga nasa likod ng rehas. Ngayon, itong leader namin, nag-assign na may mga ngaral sa inmates. 2 months kami na nangaral sa mga tao doon sa likod ng rehas. Ngayon, nawala yung scheduling. So, walang pumupunta doon. Nung last Monday, papunta ako ng CR kasi yung kulungan doon sa munisipyo natin, andito yung kulungan, andito yung CR. Patakbo pa ako dahil lalabas na yung ihi ko. Pagbukas ko ganun, ma'am, sabi nila. Yes po, good morning po. Kumusta po kayo dito? Wala po bang pupunta dito para mapakinggan namin yung sermon po ninyo, sermon yung sinabi sa akin? Gusto niyo po ba? Sabi ko, opo, yun po yung nagpapalakas po sa amin. Kahit 2 minutes lang po. Ngayon, nakita ko yung mga kasama kong pastor, papalabas na sila, dahil magbre-breakfast po kami. Pero, nag-aakura po ata kayo, ma'am, okay lang po. Hindi po mahalaga yung pupuntahan namin, kakain lang po kami. Kaya, hinabol ko sila. Kailangan po na magbahagi po tayo sa mga inmates, hinahanap po nila. Tsaka sabi nila, gusto rin po namin maipanalangin po kami. Sabi kong hindi po sana kayo busy. Hindi po, wala pong busy. Kaya pumunta po yung grupo doon, may nangaral. Then nung Monday, wala na namang naka-schedule, so walang pumunta doon. Ako ulit yung nagpicture doon sa lecturer. So habang nagpipicture ako, yung mga kamay sa rehas, gumaganon. Tapos, nung pagkatapos kong picture ng lecturer, pumunta ako doon, ma'am, huwag po kayong uuwi nang hindi nyo po kami napuntahan. Tapos yung isa, sabi, lalabas po ako mamaya, pastora. Need ko po na may pag-pray kasi ilalakbay po ako papuntang Pampanga. So, sabi ko, talaga po kung gusto nyo makarinig ng salita ng Panginoon. Yun pala sabi ng pulis, doon sa isang kulungan, kasi 2 po yun. Doon sa isang kulungan, bago sila matulog, nagpre-pray na po sila. Kaya naiyak po kami nung kala natin, no? Kasi kala natin wala lang sa kanila pag nangangaral tayo. Kaya do not surrender. Kahit alam natin na nasa topsoil pa yan, tutubo at tutubo yan. Kasi makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Hindi niya hahayaan na hindi lalago at hindi mamumunga. And do not make excuses. Do not make excuses. Kung pinili ka, go! Kung may pribilehiyo at may conviction, go! Kaya na, mabayin na mga testimony. Testimony lang yan. Paano pa kami na nagpre-preach? Ang hirap gumawa ng preaching. Kung minsan, yung nagpre-preach dito, i-schedule ni Ate Lota, minsan may reklamo pa ako na nga doon, gagawa na naman ako. I-testimony lang po ang gagawin natin. Do not make excuses. Kung may pribilehiyo at may conviction, kahit hindi ka tinatawagan, tumayo ka, kapatid. Maganda kaya ang mag-share ng salita ng Panginoon. Do not make excuses. And let God's word be fruitful in your life. Walk. What you preach, you must walk. At maging channel of blessing. Then, be relentless in sharing the gospel.
Walang humpay. No? Huwag tayong tayo yung talagang may Panginoong Diyos na buhay sa ating puso. Huwag tayong patatalo sa ibang mga sekta na naglalakad. Sa atin, andito sa atin yung tunay na pag-share ng salvation. Andito yung tunay na pag-share ng hope. Andito yung tunay na salita ng Panginoon. So dapat walang humpay. Sabi ko nga kanina, kung may pribilehiyo at may conviction, sulong mga kapatid. At last, kung ikaw naman ang nakikinig, kasi kami kahit na kaming nagpre-preach, kahit preacher na kami, nakikinig din kami pag iba ang nagpre-preach. Be a good recipient. Hindi yung may nagpre-preach dito, nagpre-preach ka rin sa upuan mo. Be a good recipient. Hindi yung may nagbabahagi ng salita ng Panginoon, may sarili kang pulpito sa kinauupuan mo. Baka magaya ka kay second kaibigan. Na paglabas mo, ano yung sinabi ni Pastor? Basta marami siyang sinabi. Kasi you were not a good recipient. Be a good recipient. Amen po ba yun? Pag uwi natin, may matatandaan pa po ba kayo? Na napakinggan ninyo. Ang salita ng Panginoon, siya yung nagbibigay ng life sa word. Siya yung nagbibigay ng path sa lahat po ng ating daanan. Dahil kung walang salita ng Panginoon, kung natatandaan nyo yung message ni Pastora Lota, magiging AI tayo lahat. Hindi natin alam yung peke at totoo. Dahil marami ng imitator, marami ng bumagaya. Hindi mo na alam kung ikaw ba yung pinopos nila o kinuha lang nila yung mukha mo. Tapos nilagay nila sa AI, tapos pinost ka nila. Kaya ang salita ng Panginoon walang AI. Ito po, andito po ang katotohanan at katotohanan lamang. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabi nga po natin sa ating sarili, your word is a lamp unto my feet and a light unto my Napakaganda po yung mensahe ng ating Panginoon. Mahalagahan po natin ang salita ng ating Panginoon. Dahil kapag pinahalagahan po natin ang salita ng Panginoon, papahalagahan ka din ng Diyos. Pahalagahan natin ang salita ng Panginoon, papahalagahan ka ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, pag lalo nating minamahal ang salita ng Panginoon, mas lalo kang mamahalin ng Panginoon. Mawalan man, mabangkrap man ang lahat ng mabangko because of crisis. Pero kapag pinapahalagahan mo ang salita ng Panginoon, hindi ka magkukulang sa lahat ng bagay.
Ako po, dahil pinapahalagahan ko yung salita ng Panginoon. Ang taas po ng diesel ngayon, umaabot ng 100. Pero hindi pa po nagpapanik. Lagi kong sinasabi, Lord, ang iyong mga salita, buhay at totoo, na kapag pinapahalagahan namin, papahalagahan mo din kami. Alam niyo ho, mula noong nagtaas ang presyo ng petrolyo hanggang sa ngayon, lagi pong pultang sa sakit. Hindi ko alam paano nangyayari, but God used people. Kasi nakita ng Diyos yung pagpapahalaga mo sa salita ng Panginoon. Kaya kung gusto mong pahalagahan ka ng Panginoon sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, kapatid, pahalagahan po natin ang salita ng Panginoon. Huwag nating baliwalain ang salita ng Panginoon because there is power in the Word of God. Salita ng Panginoon yan. Nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, nilikha niya sa mga magitan ng kanyang mga salita. Nung nilikha niya ang lahat ng bagay na nandito sa lupa, nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. That is the Word of God. There is the power of the Word of God. Yung mga napapakinggan po natin na salita ng Panginoon, may kapangyarihan yan. Kaya pahalagahan po natin ang salita ng Diyos. Kapag sinimulan po natin pahalagahan ang salita ng Panginoon, kapatid, doon mo mararanasan kung papaano ka pinapahalagahan ng Panginoon. Alam niyo ho, habang papunta pa lang ako dito, paalis pa lang ng bahay, nasa loob pa lang ng sasakyan, umiiyak na ako. Napapaiyak na ako. Tumigil lang ang aking iyak kanina nung malapit na ako sa sabing. Kasi hindi ko maisip kung gaano kabuti katapat ang Panginoon sa mga pinaparanas niya ngayon. Kaya sa gabing ito, kapatid, kaibigan, pahalagahan mo ang salita ng Diyos. Yung bawat naririnig po natin na salita ng Panginoon, pahalagahan po natin yun. Panginoon, sa gabi pong ito, marami pong salamat sa inyong masalita. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na matutong magpahalaga sa bawat salita mo na aming nababasa, sa bawat salita mo na aming naririnig. Because we believe, O God, that there is a power from your word. Merong kapangyarihan ang iyong mga salita, Panginoon. Kinasihan mo ang iyong mga salita. Nang bawat salita mo na mamumutawi sa bibig ng mga lingkod mo na naipapangaral sa amin kapag pinahalagahan namin ng mga salita mo. Ibilim, papahalagahan mo din kami, Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, dakilang Diyos, help us and teach us kung paano namin mahalin, paano namin pahalagahan ang bawat salita mo na aming napapakinggan. Dakilang Diyos, tulungan mong bawat isa sa amin. Whatever situations na pinagdadaanan ng bawat isa, Lord, kahit kailan hindi ka nagkulang. Kahit kailan, Panginoon, wala kang pagkukulang sa mga anak mo. Kaya sa gabi mong ito, salamat sa iyong lingkod na siya mong ginamit para maghayag ng masalita. Para kami gisingin, palalahanan, na mahalin at pahalagahan namin ang iyong masalita. Kaya sa gabi pong ito, dakilang Diyos, continue to bless, continue to anoint your servant whom you are used to deliver your message this night. Patuloy mo siyang gabayan sa lahat ng araw, Panginoon. Patuloy mo siyang tulungan. Patuloy mo siyang pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay.
Puli kang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin sa gabi pong ito. Thank you, Lord. At mula sa gabing ito, Panginoon, kapag sinimulan naming papahalagahan, mamahalin ng iyong masalita, Lord, sa sino man na magpapahalaga, sa sino man na magmamahal ng iyong masalita, iparanas mo sa kanila na tunay at totoo ang iyong masalita, na maranasan nila ang pagpapahalaga mo, pagmamahal mo sa kanila, Panginoon. Marami pong salamat, and we give you all the glory, honor, in Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palapakan po natin.